sa mga kamisis natin na taga Iloilo. Marahay na aga sa mga taga Camarines. At good morning sa lahat ng ating mga kamisis at kapatid. Ito ang Face to Face with Ate Coring. Dito sa Face to Face with Ate Coring, everyday ang pagbibigay namin ng biyaya. Kaya non-stop din sa pag-ikot si Pera Godmother. Bati niya sa deserving ng tulong 5K for you. Ate, meron pa po ba kayo pinag-aaral? Wala na po. Nakagraduate na po kayo? Ilan po ang pinag-aaral ninyong mga anak? Isa lang po anak ko. Isa lang. Ano pong tinapos niya? Chemistry po. Ay, social. Huwag kayong lolo-lolo. Chemistry. Gusto ko lang malaman kung sino sa inyo ang may bonggang na itulong sa kapaligiran o sa inyong komunidad. Oh, sige. Po, may bonggang pagtulong kami sa mga na matatanda. Yan ay magbongga kung paano namin sila alagaan. Sa edad nyong ito, ano ang pinakabonggang na iambag ninyo sa lipunan? Nakakatulong po ako sa mga pasyente ko. Kasi barangay health worker po ako. Sa education, 35 years na akong guro. Speaking of education, ang mga masisipag na estudyante na biyayaan din natin ng 5K. Pera Godmother, yuhu! Where are you? Ito na ako! Kasama ko si Mark Vicente. Buka dyan, Mark. Hello, Ating Mark. masipag na estudyante sa Palok, Manila. Oo, paano mo naman siya na-discover? Naghahanap ako, nagutom ako, Ate Coring. So habang naglalakad ako, may dinideliver siya. Tapos nakita ko pagod na pagod, hulas na hulas. Sabi ko, ang hirap naman yung bike lang yung gamit niya. Oo. In-interview ko na rin. Tapos yun na nga, nag-aaral pa pala siya. At siya lang nagpapaaral sa sarili niya. Dahil ayaw na niyang humingi sa nanay niya ng pera. Oh! Palakpakan niyo, palakpakan. Palakpakan. Ano ang minamaneho mo? Bike lang po. Bike lang. Bike, motor hindi. Hindi, bike na, bike. Bike Bike po lang na- talaga. Tapos, ano yan? May pasahero? O Hindi, delivery Delivery lang po. Nako, talaga ba? Nag-iipon ka ba para sa isang motor? Apo, nagbabalak na rin po. Nagbabalak ka na Opo. rin. Pero mauuna yung pag-aaral. Apo. Priority po talaga yung study. Oo, syempre. Ano ka na? High school? College? Third year college po. Wow! Third year college. Anong kurso? Engineering! Aba! Ilaban mo yan, Mark. Itapusin mo yan, ha? Tapusin mo na yan, boss. So, kailan ka matatapos? Next year po. Next year! Wow! Kaya nga, a-awardan natin siya ng 5K for you! Oh, bilangin mo pa yan. 5,000 yan, ha? 5,000 yan. Para sa'yo. Ate Coring, hindi lang importante ang vitamins, kailangan niya rin ng kanin! Maganda siyang rice cooker! O, ibigay mo sa nanay mo. Oo nga. So, maraming salamat, Mark, at sa inspirasyon na dala mo sa amin ngayong araw. Maraming salamat. Pera Godmother, yuhu! Where are you? Kasama ko si Aina Carino ang napakagiting nating bumpera dito sa Mandaluyong. Oo nga, ilang taon ka na? 20 years old po. 20! Fresh na fresh! Talagang ano ka, talagang full-fledged firefighter or volunteer? Volunteer po. Okay, pero meron kayong costume? Ay, ito po yung tinatawag po naming Type A uniform po. So, we use this po. Ginagamit po namin siya sa mga event po. Ah, ganon. Okay, so pwedeng mag-volunteer kahit 20 years old na babae. Yes po. Okay, Ate Coring, nagsimula siya 12 years old. Ah, 12 years old ka pa Yes lang? po. Bakit? Ano naman ang naisip mo na gusto mo maging bombero? Passion na rin po and kasi sa school po namin, meron po kami mga volunteer din po and dun po nakilala ko po yung mga kasamahan ko. So, nag-join po ako to help din po. Okay, so tumuloy-tuloy na ang barkadahan. Yes po. Oo. Anong masasabi mo? Anong benepisyo na ang naibigay nito sa'yo? Sa pagkatao mo? Kung sa benefits po, mas naging confident po ako at mas nakilala ko po yung sarili ko na ito pala yung mga bagay na gusto kong gawin. Aba, Bibihira, yun Ate Coring, no? Oo, ayun. Matapang, Anong ganon. pinakamatindi mong pinasok na sunog? Yung sunog po dito sa area lang din po natin sa Mandaluyong, which is yung sa Addition Hills po. Yun po yung nagsistart pa lang ako bilang bumbera. And yung first time ko po, dun ko po naranasan yung explosion or pagsabog ng malakas in front of me, Uy, sa harapan ko. wow. So, yung ganito, ito ba ay isinasabay mo sa pag-aaral mo? Opo, nag-aaral din Anong po ako. course? Marketing Management po sa AMA Makati.
Oo. Freshman! I know, right? Pero dahil nagsusumikap ka na nagtatrabaho ka, bumbera pa. Volunteer, habang walang nag-aaral. bayad, Yes, diba? walang. Oo, kailangan matulungan ka namin sa iyong pag-aaral. 5K for you! Yeah! Thank you po, Ate Corinne. Natin. Dessert na dessert po yan, Aina. Yeah. So, Ral, ano pang ireregalo natin dito kay Aina? Ate Corinne, meron tayong first aid kit para kay Aina. Naway hindi mo kailanganin. Salamat po. Wow! First aid kit. O sana magamit mo yan kahit man lang sa bahay ninyo. O Opo. dala-dala mo siya parate. Siguro po yun po, pwede ko po siya magamit, dala-dala ko lagi para at least po kung meron mang mga kailangan, at least andito po ako para tulungan sila. Ready tumulong. Thank you very much, Thank Aina. you rin po. Peragat. At dahil mahal ko kayong mga kamisis ko, ay magpapaulan na naman tayo ng kaswertehan dito sa studio! Lahat kayo ay may sure prize! Sa inyong mga silya, may mga nakadikit na papel sa ilalim. Pero wait lang, huwag munang kukunin. Maghintay ng aking go signal. Handa na ba kayo? Okay, in 3, 2, 1! Tingnan nyo na kung ano ang nasa loob. Meron! Tingnan nyo! Yung sa akin, Ate Corinne, bubble gum! Ayan! Wow! Ang dami mga swerte, oh. Sana all. Okay, so, apat ang ating kategorya. Ang swerte mo, ang swerte-swerte mo, ang super swerte mo, at apakaswerte mo. Okay, ano-ano ang mga yan? Sino ang mga nakakuha ng ang swerte mo? Taas. Mayroon kayong tigisang bigas! Malaking tipid yan, lalo na ngayong panahon ng krisis. Wow! O ayan, Rice is live! Sino naman ang nakakuha ng ang swerte-swerte mo? Meron kayong spaghetti set with corned beef! Ay, meron na kayong ulam mamaya! Sino naman ang nakakuha ng ang super swerte mo? Okay, meron kayong tigisang lunchbox. Oh, maganda para lalagyan ng pagkain pag kayo po ay pupunta ng trabaho o para sa mga anak. Sino naman ang nakakuha ng ang super swerte mo? Meron kayong lunchbox with luncheon meat. At sino naman ang nakakuha ng apakaswerte mo talaga? Apakaswerte mo talaga, ayan. Meron kayong tigi-isang blender! Blender! At sino naman ang nakakuha ng apakaswerte mo? Ayan, meron kayong tig-isang kaban ng bigas! At ang ating pa-sure prize umabot na sa labas ng studio. Hindi na lang basta chismis ang dala ni Laila Chicadora. Nagpasinaya rin siya sa nagdaang Nanay Nation sa SM City, Manila. Pero hindi na lang basta kamisis ang nabiyayaan, pati si Mr. Buenas. Surprise! Ibig sabihin, meron kayong makikita. Saan? Sa ilalim ng inyong mga upuan. Kaya tingnan nyo na! Swerte ko kasi nakakuha ako ng swerte. Mga palaman! Para sa mga anak ko, magbaon! Talagang super swerte kasi nanood ka lang, nagkabigas ka pa. Masaya! Thank you! Maraming salamat! Kung gusto nyong dapuan din ng swerte, dalaw na sa ating studio.
Gayahin sila, mga nagsi-follow sa ating page para sundan kung paano nga ba maging studio audience. Ang kaligayahan nyo ay kaligayahan namin. Gaya ng lagi kong sinasabi, hindi lang tayo dapat misis, dapat Mrs. Wais. At ang libreng oras ilaan sa pandagdag kita. At kasama na natin sa studio si Kim Lantaka, Store Supervisor ng isang ukayan, at magbabahagi siya ng tips kung paano magsimula ng ukay-ukay na negosyo. Welcome to Face with Ate Coring! Thank you po. Anong pangalan? Fashion Depot. Okay. Paano magsimula ng ukay-ukay business? May kita naman. O, Meron maganda. po, ma'am. Sa first timer na nag-ano ng business, kailangan po, simula tayo sa bill. Sa bili. Ito pong bill. Bills po. Yan. Tawag po niyan is bills. Sa Tagalog po is bulto. Bulto. Yan, bulto. Bibili ka ng bulto. So may nagbebenta ng mga damit na second hand? Yes po. Na bulto, Bulto parang po, ito. parang ganyan. Saan nabibili yan? Hong Kong din po. Ang iba, Korea, Japan, depende po kung saan So galing kailangan sa mo pang supplier. bumiyahe? Ay, hindi naman po. Meron pong gumagawa niyan sa supplier abroad, pero hindi na po yung mga... So dito mo lang o-orderin? Oo, retailer lang po kami. Wala po reseller kaming, kayo. Hindi po kami Kayo yung mismo yung nag-aangkat? Yes po. Ayun, tapos kung gusto mong mag-ukay-ukay business, magkano naman ang puhunan? 131517, okay na po yun. Ah, Makakasimula ka mura ng lang, ganyan. oh. Yes po. mura Sabi ko lang. sa inyo, sa halaga 5,000, marami ka nang magagawa eh. So 131517. Kaya po yan. Pwede ka nang mag-start. Yes po, oo. Madodoble mo na yung gastos mo. Pwede po, kung tiyaga kang magbenta. Ayun. Kung tamad ka magbenta, wala ka talaga. Pero kung tiyaga ka dito, ang ukay talaga, tiyagaan lang yan. Kung Ayun. kaya nyo or may talent talaga kayo magbenta, kayang-kayang dumoble yan. Ayun. Ang isa oo. magiging 2, 3, kaya yan. Correct. At saka ang importante, kapag ikaw ay nakabenta, hindi mo gagastusin ka Ay, agad. hindi. Kailangan bumalik I-roll yung mo siya. puhunan. Oo, ibabalik mo siya. O, so, sino na ang gustong magsimula? Ay. Tayo na, tayo Magsimula ng negosyong ukay-ukay. Why not? Oo. Yung mga anak ninyo na walang ginagawa sa bahay, yan ang gawing trabaho. Pwede sa bahay to. Sampay nyo lang sa labas. Oo, lagyan mo ng ano Tapos doon, lagyan mo ng magandang 99. karatula, ukay-ukay. UK. Dagdag pampahappy sa ating studio audience, lahat kayo may bulto! Ayan, Kim, eto na ha, mula sa Fashion Depot. Maraming salamat. Sana lahat ng kamisis natin sumakses sa negosyong ito. O, pumunta na kayo at pumili na kayo. Huwag kayong magsabunutan! Nako, dahan-dahan lang, ha? Huwag magsabunutan! Diyos mo, ang bibigat. At kasama natin sa studio si Melanie Espinosa, ang madiskarteng nanay ng Taytay Rizal. Welcome to Face with Ate Coring, Melanie. Kailan mo naisipan na ito'y simulan? Bali 1 year na po akong nagsimula nito kasi nga dati po kasi ay nag-angkat lang po ako ng mga gawa na ganyan talaga siya. Tapos kumbaga binebenta ko lang po siya. Nagawa na, ready-made? Yes po. Ngayon, yung kinukuhanan ko po kasi is naubusan na po siya. Naisipan ko na bakit hindi na lang ako ang gumawa? Baka sakaling mas malaki pa yung kikitain ko. Okay, at yun na nga ang nangyari. Yes po. O, paano mo natutunan kung paano gawin? Ito po ang ginagamit, o. Merong kahoy na hulmahan, tapos nilalagyan ng mga pako. Di ba? Yes po. Okay, and then, ito ang parang hindi pa tapos, pero ganyan ang magiging itsura niya. Gaganong-ganunin. Pwede mo ba kaming sampulan kung paano sinisimulan? Una, saan mo nakukuha ang retaso? Bali po may binibilan po ako niyan doon sa mga tinatabas po kasi na mga pinagtabasan ng mga t-shirt at yung mga ritaso na yun yung mga nasa gilid na hindi na pwedeng gamitin. Ano So yun? pwede nating i-recycle po talaga kaysa masayang po yung mga hindi na siya pwedeng gamitin sa sa mga t-shirt ganun. Pwede bang ganito? Ganito po Pag siya. Ganito siya pag binili mo. Hindi po, bali medyo makapal po yan, mga 3-inch yung laki niya. Tapos ginugunting ko po siya ng ganito, tiyagaan lang po talaga, Ma'am Ate Coring. Ikaw na mismo Yes. ang gumugupit ng t-shirt?
Hindi. Yung pinagdabasan po siya sa mga tahian po, ay bali binibili ko po yung mga nandun sa gilid na hindi na pwedeng gamitin at ginagawa ko pong doormat na ganito. Pero mas makapal pa po yun kapag kinuha ko po sa kanila, mga 3 inches, ginugupit ko po siya ng ganito lang po siya So, siya mismo kalapad. nga, ikaw nga ang mismong gumugupit. Yes po. At ikaw na yung nagro-roll yung ganito. Yes po. Okay, sample. Paano ginagawa? Ilalatag po muna natin at gagamit tayo ng syempre gunting. Konti lang yan. Bubutasan lang natin ng konti at ilalagay lang natin ng ganyan. Tapos, sa kaliwang bahagi dyan, unang pako, ilalagay natin dyan. At sa kanan naman, pangalawang pako. Ganyan. Tapos, alternate lang po yung ating paglalagay ng tela. Kasi yung 1 and 2 na paglatag ay, malalagyan din po yun mamaya pagdating ng 3 and 4. Gaya ng ginawa natin sa 3, ay lahat po ng pako ay talagang malagyan na po natin. Hanggang sa tayo po ay matapos, ganito lang po. Wag po kayong mag-alala kasi ay matatapos din naman natin ito. Ganyan. Pag nagpalit naman po ng kulay, depende naman po sa inyo kung gusto nyo po ng katulad nitong katabi at para maganda rin po tingnan. Ganyan po. Pinutol na po natin at ilagay na po natin ito at itutusok din natin. At tatandaan po natin na kapag tayo po ay kung saan tayo nagsimula, doon din po tayo magtatapos. Kapag po hindi po naging ganito ang inyong pagtapos, hindi ganito, ay mali na po yun. Ulitin nyo na lang po. Kasi pag naglala po tayo, mali na po talaga yun. Wala ka bang klase? Wala kang instructional? Di ba pwede ka naman sumingil ng tuition fee? Isang maghapon lang kayong magtuturuan? Bali, ako po talaga ay may Facebook account po ako, may page po ako. Doon ko po, lahat po talaga ng ginagawa ko, doon ko lahat pinupost. At yun po ang mga ginagaya na din ng mga kagaya ko rin na nanay na may extra income din po sa bahay. Sa ating mga nanay na gustong magkaroon ng extra income, mayroon po ko ibibigay na ritaso. Pwede nyo pong panimula para matuto po kayo. At yun na din ang ginagamit ko dito. Kasi dito po kasi sa ating pot holder ay makakagawa nga tayo dito sa 1 kilo. Dahil 1 kilo po ang ibibigay ko lang po sa inyo na panimula kasi makakatapos po tayo or makakabuo po tayo ng 13 to 15 pieces po sa isang pot holder. Yun. Sa isang At kung siya ay retasong ibibigay, ako naman ang magbibigay sa inyo ng tagi-isang ganito. Diba? Okay. Thank you very much, Mrs. Wais Melanie. Sundan niyo siya sa kanyang Facebook page. Ayan, mamigay na tayo. Ayun. Natin, ha? Retaso. Kasi mga retaso. For sure, maraming kamisis ang a-agree. Isa sa mahirap hanapin, kasama sa bahay at buhay na may malasakit, masipag at maaasahan. At higit sa lahat, mapagkakatiwalaan. Diyan pinalad ang mga idol nating hobby bees na kanilang ibinahagi sa Me and My Kasama sa Buhay. Me and My Kasama sa Buhay, kung saan ibibida natin kung bakit ang inyong sidekick o kasama sa bahay ay ang the best kasama sa buhay. Tulad na lang ni Rose at Lindy. Welcome! Na sobrang ipinagmamalaki ni na Rai at David, the Hobby Bees of TikTok. Teka muna, bago ang lahat, tayo'y magsitayo at magpalakpakan. Palakpakan natin si Rose at si Lindy. Bakit? Palalaman din ninyo. Yehey! Pagpupugay para sa iyo, Rose at Lindy. Ayan, Rai at David. Bakit? Bakit? Kailan pa ninyo nakasama si Lindy at saka si Rose? Si Ate Rose, 2022. Paglipat namin ng bahay, because kami sanay kami sa condo living, tapos nung nagkaroon kami ng bahay, hindi na namin kaya yung maintenance. Siyempre. So we needed someone. So si Ate Rose was recommended to us. Pero nung umpisa, dala ni Ate Rose is isang bag lang kasi, isang backpack lang kasi para sa kanya is, kung hindi niya kami magustuhan daw, aalis siya agad. Ganon. Aba, Oo. ganon? Pero since 2022 hanggang ngayon, she's still with us. O so, ano bang panuntunan at konti lang ang damit na dinala mo at may bala ka pang mag-escape?
Ha? Anong nakita mo kina Rai at David na sinabi mo, eto na ang para sa akin? Opo, yun na nga po at hanggang ngayon po, nandito pa rin. Pinag-iisipan mo pa? Hindi po. Nandito pa rin po ako kay Sir dahil napakabait po nila sa akin. Sa amin po. Ay, ganon. Kaya ngayon po, mas marami na po yung damit ko. Hindi na po isang backpack lang po. Isang cabinet na po talaga. Wow! Rai, ano naman ang kwento ni Lindy? So, ang kwento po ni Lindy kasi, nung pumasok sa amin si Ate Rose, di ba, kasambahay, and then we started a business. Online business. Tapos nag-start lang sa bahay namin. Tapos kami dalawa lang ni Happy David yung gumagawa, nagpapack, nagpiprint ng mga orders. Tapos nakita kami ni Ate Rose na ang dami namin ginagawa, tumutulong sa amin si Ate Rose. Hindi na scope niya yun. Hindi niya scope yun, pero tumutulong siya sa amin to the point na hanggang madaling araw, talagang nagpapack kami. Tapos nawawala ng time para maglinis ng bahay. So sabi namin, Happy David, parang hindi na natin kaya. So sabi namin kay Ate Rose, may kilala ka ba na pwedeng pumunta at makasama natin dito? Doon po pumasok sa picture si Lindy. So ikaw naman, Lindy. Sa akin po, palagi sila nagbibigay ng advice. Parang kinakausap po kami. Kasi sa iba po talaga, hindi kami kinakausap, ganun. Sa kanila lang po talaga. Sobrang bait po nila ni Sir. So, nagpapaligaw ba kayo? Bawal? Paano love life? Si Lindy, wag muna kasi nag-aaral pa. Pinapaaral din kasi po namin siya. Strict ang parents! Strict ang parents, Study first. Okay, si Rose daw ay nakapag-undar na ng bahay. Opo, yes po. Opo. Bahay at lupa. Bahay at lupa, excuse me, saan? Sa? Nueva Ecija po. Sa Nueva Ecija. Opo. Yun. Okay. So, ano naman ang masasabi ninyo sa inyong mga amo? Ano ang mensahe ninyo sa kanila? Sir, maraming salamat po sa suporta, paggabay po sa amin at sa lahat ng mga binibigay niyo po sa amin, nakapag-ipon po kami. Yan. Maraming salamat po. Ayan. Rose, ikaw naman. Maraming salamat po sa inyo, Sir, dahil sa inyo. Ayan, natupad ko po yung mga pangarap ko. Nagkaroon na ako ngayon ng sarili lupa, sariling bahay. Kung hindi po dahil sa inyo yan, hindi ko po mararating to lahat. Sa inyo po yan lahat, Sir. Thank you so much po. Bukod sa kilalang influencers na sina Rai at David, ang veteranang artista at kapatid nating si Dimples Romana, may entry din. Si Ate Vilma na kanyang kasama sa buhay, may nakakatuwa ring kwento. Yay! Ngayon, ibibida natin kung bakit the best kasama sa buhay si Ate V para kay Dimples Romana. Pero bago yan, palakpakan muna natin si Ate V. Hello! Ate B! Ate B! Ako, magagalit ang mga Noranyan. Huwag kayong ganyan. Okay. Dimples, paano mo siya nakilala? Ate Kuring, si Ate V po nakilala namin kasi yung amin pong closest friend, si Bong at si Weng, she used to be with them, tama Ate V, no? Tapos she used to take care of their dogs kasi breeder sila. Tapos pinanganak si Kali, 5 months pa lang nasa amin na si Ate V. So bagets pa siya nun. Bagets ka pa nun? Hindi ka na nakapag-asawa? Hindi na po. Paliwanag mo nga kung bakit yung mga katulad nyo parang hindi na naghahanap na mag-asawa at magkaanak ng sarili. Kasi po, nawiwili na po kami sa pamilya ni Miss Dimples na... Baka Miss Dimples, alam mo, magpakatotoo ka. Hindi Miss Dimples ang tawag mo sa akin. Ano tawag mo sa sabi kanya? Ko, ano tawag mo sa akin yung totoo? Dimples. Dimples. Ano? Dimples. Sabi ko, Dimples. Dimples. Kasi po nagagalit po siya pag ma'am ang tawag ko. Ayaw ko kasi nung gano'n, hindi kami sanay. Dimples lang. Pero nangyari sa inyo na muntik ka ng... Ano ba yung muntik mo na siyang kinailangang paalisin nung pandemic? Not pandemic, Ate Kuring. More nung, I think, mga bata pa si Cal na Ate V. 2 years po. 2 years old po si Kali. Ayun. 2 years old nun si Kali, wala kaming masyadong kinikita ni Boyet. Kasi lahat talaga kami ni Boyet, kumbaga we started from scratch talaga yung pamilya namin. Eh, naka 2 years na siya, wala na akong pampasweldo. Oy, awa ng Diyos, nagstay naman siya sa amin. O bakit ka nanatili sa bahay nila?
Pinili ko na lang po na magstay po sa kanila. Kasi? Kahit hindi nila ako sahuran, basta yung bait nila po sa akin, yun na lang po ang pinantayan. Hagwasin mo na. Hagwasin mo na. Alam mo, ang harot ninyo, ah. Ang harot Sabi ko nga ninyo. sa kanya, huwag kang magulo. Kasi ate ko, hindi naman kami nag-uusap ng ganito sa bahay, di ba? Eh, dito normal sa amin. Oo, okay. So, ano yung mga qualities niya na tingin mo dapat hanapin ng lahat ng mga kumukuha ng kasama sa bahay? Ako kasi, ate ko rin, parang gusto ko lang naman yung parang pamilya talaga yung trato sa amin eh. Ayoko din kasi na parang iba. Sa bahay namin, kung ano yung kinakain namin, lahat kami ang kumakain noon. Kung ano yung, minsan nga, ako talaga, kung gusto nilang matulog anytime, pwede. Gusto nilang mag-day off, pwede. Kasi para sa akin, sila pamilya, siguro yung pinaka-best quality sa akin ni Ate V talaga, kaya best siyang kasama sa buhay. Pinoy mo na nag-asawa ko, bata pa ako eh. So parang siya na yung tumayong ate ko. Wala din po kasi akong ate dahil panganay po ako. Tsaka parang nanay ko na rin. Kasi mas matagal ko na nga siyang kasama kaysa sa tunay kong nanay. Ay! I think ang best quality ay yung maaasahan mo na magmamahal sa pamilya mo, kagaya ng pagmamahal ko. Kasi working mom po ako eh. Right. So, I don't think matataguyod ko yung family namin kung wala si Ate V. Wow! Okay, Ate V, anong gusto mong sabihin naman kay Dimple? Sige nga. Sobrang salamat po sa mga binibigay niya lahat sa akin kung ano man yun. Sa kanilang mag-asawa po. Okay, so ano yan, together forever na kayo? Oo, sana, di ba, Ate Coring? Together Kasi parang, forever. ano naman, iwanan mo ba kami, Tibi? Pag nag-asawa ka. Mag-aasawa pa po ba? Hindi na, wala na po ako. Wala na daw. Wala na daw. Pwede pa. Ay, huling tanong na lang. Okay. Ang karanasan ko kapag matagal na sa'yo, pag may bagong dumating, inaaway. O ikaw ba, nakakasundo mo yung mga bagong mga pumapasok? Hindi po ako ganun po. Pinapabayaan ko po sila kung ano yung gagawin. Pero ang lagi naming sinasabi, Ate Coring, ay si Ate V ang boss ng bahay. So, kailangan makasundo niya. Even the properties we would buy, kailangan aprobado niya. Wala kaming ginagawang mag-asawang walang approval ni Ate V. Kasi nga, kaming dalawa ni Boy at maring mag-away kami, pero si Ate V, lagi siyang witness ng life namin eh. And kami rin, witness ng life niya. Kaya alam mo, meron kaming ampon-ampon sa bahay ngayon. Si Mary Joy, nasa amin, nag-IT naman siya. Pakabait din. Wow! Ayan na, ang magandang samahan sa tahanan ni Dimples and Ate V. Palakpakan natin. Oy, teka muna, huli na lang pala. Binigyan na ng bahay si Ate V. Ni Dimple. Wow! Ano namang bahay yun? Akala ko ba hindi mo na sila iiwan? Yung bahay na yon ay, yun ang parang pabuya mo nung kumikita ka na. Kasi, naniniwala kasi ako, Ate Coring, na sa buhay natin, ang pera ay pera lang. Kinikita, nawawala. Pero ang mga kasama mo sa buhay, hindi napapalitan yan. And para sa akin, loyalty should have rewards. So, maaring nung time na yon, wala pa kaming pagbigay kay Ate V, pero nanatili siya sa amin kahit wala kaming pabigay. Nung pandemya, kala ko mamamatay ako. Kasi di ba nung time na yun, parang feeling mo mamamatay ka na, baka kung anong anytime. Gusto ko lang naman na makapagpasalamat na kung ano man ang mangyari. So, shoot para lang maalala ni Ate V ko ano yung itsura niya. Pero tawang-tawa kami dun sa vlog na yon kasi siguro naka 1,000 siyang hampas sa akin. Pasa-pasa ako, girl. Pasa-pasa ako. So, ang talent fee mo sa 22 taon ay yung bahay na. Baka pwede po baka pwede po mamasukan bilang driver, Ate V. Ako, Ate V, kasambahay mo. Mag-apply ako. Kailangan natin rumakit, Ryle. Oo nga. Pero she didn't live in it. She didn't. Funny, because when we gave it, akala ko gusto niya lumipat, magkasariling pamilya. Hindi, nagstay pa rin siya Parentahan sa mo, amin. Day. Yan nga. Para may pera. Opo, pinaparentahan ko. Ay, tama yan. Yan ang Mrs. Wais. Ayan. Thank you so much, Thank you, Dimple. Ate Thank you, Coring. Ate V. Thank you, Ate V. Ayan Sa na. pagbigay ng inspirasyon sa lahat ng mga nagsasama sa isang bahay. O, palakpakan! Picture tayo.
Malapit sa puso ko ang mga bata. Pag sila kakwentuhan ko, nakakawala ng pagod. Ganyan din ang pakiramdam ng lahat ng mahilig sa bata. Lalo na kung baby bibo. Our baby Bibo, Ariel! Oh. Paano niya kinakaya yan? Ang galing naman. Diba? Kabog! Ayan! Hello! Mabuhay! Ako po si Ariel Emperado, 7 years old from Calaca City, Batangas! Ay, nako, talaga namang Ariel. Kumusta ka na? Okay lang po. Kayo po? Ako, medyo pagod ako. Medyo puyat. Pero, yung corona mo ba ay napakabigat? Konti lang po. Konti lang. So, ayan ang mga trophy niya. Saan naman niya naipapanalo itong mga tropeyong ito? Yes, I am very proud to say na siya po ay sa competitions po sa school at sa aming city, lagi po siyang nananalo, even though bata pa po siya. And para po sa kaalaman ng lahat, 2 years old pa lang po si Ariel ay nag-heels na po siya. Ganon? O, ikaw ba naman ay nag-aaral? Thank you for that wonderful question po. Yes po. Okay, so tinutuloy mo yung pag-aaral mo. Maganda ba grades mo? Opo. Anong favorite subject? English po. English. Wow! English talaga. Ito namang susunod nating baby Bibo, hindi lang pang-pageant ang datingan, dahil sa aktingan, kaya rin makipagsabayan. O, so gusto ba ninyo mag-sample ng acting? Si Alina? Okay, Alina, o tayo ka dyan. Ngayon ang eksena ganito. Kunwari, nawawala ka sa mall. Ayan, ready, get set, go! Hala, nasan ako? Hala! Mama! Nasan ako? Nasan ako? Mama! Nasan ako? Nasan ako? Mama! Nasan ako? Mama! Ay, palakpakan naman natin! Tingnan mo itong si Rose Ann, yung nanay. At yung audience natin, umiiyak na. Ako din po. Grabe naman kayo mag-immerse. Ano bang gusto mong maging? Gusto mo maging singer, dancer, or artista? Lahat po. Lahat! Aba! Magaling! O, ngayon, ipahid mo na ang mga luha mo kasi, girl, kailangan na nating magsayawan. Diba? Okay. O, ayun na. Punta ka na doon. And, 1, 2, 3. Salamat sa ating baby Bibo, Alina and Roseanne! Thank you din po. Alina, punta ka dito, yayakapin kita. Tingin ang picture, magyayakapan kami. Ayun. Sa Face to Face with Ate Coring, araw-araw selebrasyon ng buhay. Inaangat natin ang pagiging babae at ang pagkadakila ng pagiging misis at nanay. Kwentuhan ulit bukas. Ito po ang Face to Face with Ate Coring. Harapang kwentuhan, usapang walang iwanan.
Breakfast with